Eto na mga kabasketball, Coach Jimmy Alapag excited nang matulungan ang ating Gilas Pilipinas sa darating na FIBA Olympic Qualifying Tournament. Ang tanong, sino kaya sa mga coaching staff ni Coach Tim Cone ang pwedeng palitan ni Coach Jimmy Alapag? At kay Soto, 4 yung makakabanggaan mamaya, kasama na nga yung naturalized player ng Japan. Pero bago yan, magkalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa pinakabagong interview sa dating star player ng ating Gilas Pilipinas at naging head coach na rin ng Alab Pilipinas at kasalukuyan na player development coach ng NBA team na Sacramento Kings na si Coach Jimmy Alapag, ay sinabi niya na nakaredy siya, nakahanda na siya na kumbaga tulungan etong ating national team yan nga sa darating na FIBA Olympic Qualifying Tournament kasi off-season yung NBA that time mga kabasketball. So ngayon talaga merong pagkakataon etong si Coach Jimmy Alapag na maibahagi niya yung mga experience, yung mga learnings na nakuha niya dito nga sa kanyang journey papunta dyan sa NBA. At alam naman natin mga kabasketball na talagang proud Pinoy etong si Coach Jimmy Alapag at sobra yung suporta niya sa ating Gilas Pilipinas, sa mga players gaya ni Kai Soto doon sa pag-abot niya ng kanyang pangarap. Nag-post pa siya nung nakaraan mga kabasketball, kaya nakaka-excite. Alam naman natin na napakalaki ng maitutulong netong si Coach Jimmy Alapag para sa ating Gilas Pilipinas, hindi lang para sa ngayon no, sa FIBA OQT, kundi sa mga darating pang mga tournament. Kasi pagka naituro na ni Coach Jimmy Alapag yung mga natutunan niya diyan nga sa Sacramento Kings, dadali na yan ng ating Gilas Pilipinas. So sana samantalahin niya ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Ang tanong naman ngayon mga kabasketball, sino dito sa mga coaching staff ni Coach Tim Cone yung pwedeng mapalitan if ever? Kasi may mga for some reason no, halimbawa doon sa rules ng FIBA may limit lang yung mga assistant coaches, o kaya pagdating sa budget no, medyo kakapusin. Sino pwedeng palitan? So unahin natin si Coach Richard Del Rosario. Team manager din kasi ito So naging dual role siya dito nga sa Gilas no, kasi assistant coach din siya. So negative siyang mapalitan. Ito namang si Coach Jong Wichico. Alam ko during that time ni Coach Chot Reyes, nag-i-scout to, pumupunta to sa ibang bansa at ini-scout niya yung mga kalaban. Ito namang si Coach Josh Reyes, nung panahon ng airpot niya na si Coach Chot Reyes, siya yung nakatoka doon sa opensa ng ating Gilas Pilipinas, particular dyan nga sa FIBA World Cup. Si Coach Tim Cone, alam ko sa depensa siya nakatutok that time. So kayo na bahala mga kabasketball, comment nyo lang yung sagot nyo kung sino ba yung pwedeng mapalitan ni Coach Jimmy Alapag. Patungkol naman dito sa magiging bakbakan mamaya ng Yokohama B Corsairs sa kanyang FE Nagoya. Mamaya na yan mga kabasketball, alas 6 ng gabi dito sa atin sa Pilipinas. Makakalaban na ni Kai Soto, etong naturalized player ng Japan na si Luke Evans. Ito yung ginamit nila mga kabasketball nung first window no, kasi dalawa yung ginamit nila. 6'8 yung height nito mga kabasketball, 33 years old. At nag-a-average siya ngayon ng 8 points at 7 rebounds. So medyo mababa mga kabasketball. Saka 6'8 lang siya no? Pero syempre mas mabilis yan compare kay Kai, alam naman natin yan. Pero tingnan natin kung sino yung magwawagi, kasi mahaba naman si Kai no? Pagdating naman ito talaga feeling ko mas makaka-match kay Kai pagdating sa ilalim no? Bato-bato mga kabasketball, 6'10 yung height niya, si Sean O'Mara. Saka mas mataas yung kanyang yung kanyang contribution para dito sa FE Nagoya no, 14.7 points, 9.5 rebounds, may 2.1 assists per game, paano 1.2 blocks per game. So saka tinignan ko yung minuto nito mga kabasketball mas mataas yung minuto nung isa ni Luke. So matindi itong si Sean O'Mara. Abangan natin yan mga kabasketball. At syempre makikialam din itong si Jeremy Jones na isang 6'7", 27 years old pa lang, nag-a-average ng 10 points at 5 rebounds, 2 assists.
At etong teammate dati no ni Wembanyama na si Aaron Henry. 6'6 din yung height nito mga kabasketball, nag-average ng 14.7 points at almost 5 rebounds at 3 assists per game. So tabayan na natin mga kabasketball, hopefully maganda ulit itong mapakitang performance nitong ating pambatong si Kai Sotto at syempre ng Yokohama B-Coursers. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyo lahat.